Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, tanong naman ito ni Stop, Look, Listen. Paganong relihiyon ba ang RCC? Okay, bigyan natin pagsagot niyan kay Brother Romel Palma. Brother Romel? Wala, Brother Junre? Yes, bro, Jando, no? Well, no, pagano ba ang Katoliko? So, paganong relihiyon ba daw ang RCC? kuhanin natin ang etymology ng being pagan, no? So, when we say pagan, naniniwala sa maraming Diyos. Now, tingnan natin ang ating aral kung iisa ba, marami bang ating Diyos o isa lang. Halimbawa, tinuruan tayo ng simbahan. I believe in God, the Father Almighty, Creator in heaven and earth. I believe in one God. Diba? Yun ang aral natin po dyan, do? Yes. So, hindi siya pagano kasi ang pagano, they believe in many gods. Kaya nga ang mga sa Greek mythology, ang dami nilang gods, no? Si Hermes, si Thor, si Hercules, no? Ang dami. Basta ang dami nilang kinikilalang Diyos, no? So hindi tayo mga pagano dahil isa lang ang Diyos natin. Tayo ay tawag niyan? Kalimutan ko yung term ba? Christianos. Yes. I mean sa theology na term ba yung may term yung nakalimutan ko. No? So again kapatid, hindi tayo pagano, no? Ang pagano, mayroong kinikilalang maraming Diyos. Sa atin, ang turo ng simbahan, we believe in one God. Credo natin yan. We believe in one God. So therefore, we are not pagans. So siguro, misinterpretation dahil as usually natin naririnig, marami tayong Diyos kasi marami tayong mga rebulto o mga santo. Well, yan ay misinterpretation, no? Dahil yung mga santo ay hindi Diyos, no? At yung mga rebulto, hindi rin natin yung mga Diyos. Again, ang aral natin, iisa lang ang ating Diyos at yun ay ang Father, Son, and the Holy Spirit. So we are not pagans, we are ano ba term doon? Nakalimutan ko, no? Christian. So hindi tayo pero may term yun yung What? Iconers? Monotheism. Monotheism. Yes. We believe in only one God. We're not polytheism. We are monotheism. Iisang Diyos lang ating kinikilala. At yun ang sabi ni Bujando kagahapon, Ama, Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Yun lang. Okay, next question naman dito is from Bagwis. Mga kapatid, paano ba naging totoo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kung wala naman sa Biblia? Brother Junre. Ano yun bro? Mga kapatid from Bagwis, paano ba naging totoo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kung wala naman sa Biblia? Paano? Well, mali din yan kasi kung Biblia ang babatayan natin, meron yung Ecclesias Catholicos, no, sa Acts 9:31. Meron ka dyan, Bojando? May papakita mo yung Acts 9:31 sa Greek? Acts 9:31 sa Greek? Meron ka? Try ko lang ha. Kita lang natin yung Ecclesias Catholicos lang, yung Emenon Ecclesias Catholicos.
Okay, Doon nag-derive ang term na Catholic. Wait lang bro, maingay rito bro. Okay na lang, ano na to, meron yan sa Greek na Bible, no, Acts 9:31, himenhon ecclesias Catholicos, no? Kung i-translate natin yung salitang Catholics, hindi yun Baptist, hindi rin yun SDA, hindi rin yun Jehovah's Witnesses, no? Ang pinakamalapit na translation yan, Catholic talaga. But hindi kasi tayo hindi tayo yung tipo ng mga mananampalataya na nagdidepende sa litra por litra, no? Kasi ayon nga sa banal na kasulatan, no? Basa muna tayo ng batayan sa kasulatan, bakit hindi tayo dependent sa litra por litra, no? Dahil bawal yan sa Bible. No? Hindi tayo tinuturuan ng litra por litra kasi hindi yan itinuro ng mga apostol, sapagkat anong talata o yun bro dyan, yung 2 Corinthians 3:6 ba yun, bro? Ano yan bro, ano yun? Anong talata yun, yung ayun, ito pala 3:6, no? Ito sa 3:6 ng ikalawang Korinto, ito ang ating mababasa. Siya ang nagbigay sa amin ng kakayahan para maipahayag namin ang kanyang bagong pamamaraan para mailapit ang mga tao sa kanya. At ang bagong pamamaraan na ito ay hindi ayon sa isinulat na kautusan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat ang kautusan ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Basahin natin sa ibang talata, yan ay ang titik, no? Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, no? Datapwat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya hindi tayo dependent sa kung ano ang mababasa sa Bible, no? So why we are Catholic? Because God build a universal church. So paano ba natin yan mapapatunayan na universal nga ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Matthew 16:18, balik tayo sa fundamentals na talata. Ano bang sabi dito? At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Then sa 19, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Tandaan niyo ang pananalita ng ating Panginoong Jesucristo dito, lupa at langit. Ngayon, tanungin ko kayo, may hihigit pa bang universal sa langit at lupa? When we say universality, universal lang yan. So, ang pananalita natin Panginoong Jesucristo, more than universal, kasi langit at lupa, no, ang connection ng kanyang simbahan. Kaya it's Catholic, it's because of the intention of God na siya ay gumawa or nag-build ng simbahan na ang connection ay langit at lupa, hindi dahil sa nababasa litra por litra. Yun talaga ang pinaka contention or intention ng Diyos kung bakit siya ayun ang explanation ng simbahan kung bakit tayo universal or bakit ang Diyos gumawa ng Catholic Church, dahil hindi lang siya panlupa, panlangit din. Yun na, Brigando. Okay, no, so may tanong pa rito si Abdullah Abungan Mayo. Kung isa lang ang Diyos, bakit may Diyos Ama, Diyos Espiritu, at Diyos Anak? Bro Angel naman. Brother Angel. Kung isa lang ang Diyos, bakit? Para wala namang pagkakaiba sa pamilya, bro, eh. Kahit sa limbawa, sa pamilya, pag sinabing Santos family, pag ako member ng Santos family, hindi ibig sabihin, bawa, kasama ko si nanay, si tatay, hindi ibig sabihin tatlo kaming Santos family. Ibig sabihin yung family namin tatlo. No? So, when you said family, consider ng nanay, tatay, at anak yun, no? Family. So, yun, i-connect mo yun sa Diyos din. No? Ang Diyos, hindi ibig sabihin,
na tatlo sila, only in the essence lang, no? Tsaka natures. So tandaan po natin, mahihirapan talaga kayo kapag wala kayo sa tunay na church na tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Mahihirapan kayong intindihin, mga kapatid, dahil hindi kayo ang tunay. So ang mangyayari, tingnan, paano natin malalaman na hindi kayo ang tunay? Tingnan yung founder nyo. Doon sa founder kasi maraming pwede sabihin, katulad ng mga Baptist, founder daw nila ni Jesus Christ. Pero tingnan mo sa sect, ang katunayan, yung realidad na sinasabi lagi ni Bro Jando. Saan ang realidad niyan? Sa mga security case commission, kahit sa ibang lugar, kung saan sila nagparehistro, or even sa internet, mas madali. Ang dami nagsasabi kasi, okay, tatag ako ng Diyos, tatag ito ng Diyos, founder namin si God, si Jesus. Pero tingnan mo doon sa mga nagparehistro sila, talaga kailangan pumirma founder. Ano nakalagay? Pangalan ng tao. Kaya nahihirapan sila pagdating sa Holy Trinity, kapatid, no? So, nasa sayo na lang kung paano nyo paniniwalaan yung sinasabi. God's mystery, at ibinigay lang yan, tandaan mo, kapatid. Ibinigay lang yan sa mga apostol, yung karunungan. At ang mga apostol, tignan mo sa kasaysayan. Ang kasaysayan niyan, walang ibang kadugtong yan, kundi ang simbahang Katoliko si Pope Francis. Yung binigay na susi kay Apostol Pedro, kanino nililipat yan? Tingnan mo sa kasaysayan, sa Roman Catholic Church lang, bro. Kaya mahihirapan talaga kayo dyan, kapatid. Yun ang paliwanag ng church yan, no? God, divine, tandaan natin, one God, no? But in three divine persons. So, kung gusto mo pang yan, i-search mo yung explanation ng Holy Trinity. Yun lang po, maraming salamat. At saka kung tama ang kanilang unawa sa atin na tayo ay may tatlong Diyos, sana kinikilala ang Katoliko na polytheism religion, polytheistic religion. Pero bakit monotheistic religion tayo? Yan ha? Kung tama pa, ang problema kasi sa iba kasi, lalo na sa mga sa mga naniniwalang meron tayong tatlong Diyos, sa mga naniniwalang ganun, yung kanilang sinasabi is not in accordance with reality. Ang tawag doon, myth o kathang isip. Bakit? Fiction. O fiction. It is not in accordance with reality. Ang Catholic, based dito, ang Catholic is a monotheistic religion. God and the Holy Trinity. Sabi dito, the Catholic Church holds a belief in monotheism. Ewan ko yung iba dyan, matitigas pa rin ang kanilang unawa. Kahit na marami ng lahat na nakasulat, monotheism ang Catholic Church, ipinipilit nila na meron tatlong Diyos. Kung tama pa unawa ninyo, dapat sana polytheism kami ngayon. Sana polytheistic religion kami ngayon. Pero yung mga claim nyo na yan, pinapatunayan na talagang mali kayong umunawa. Dahil kahit saan mo basahin, the Catholic Church holds a belief in monotheism, which refers to a belief in the existence of one and only one God. Yan ang aming paniniwala. Pero ang tanong kasi ni Abdullah, kung hindi tatlo ang Diyos nyo, bakit meron Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu? Matagal nang sinasagot yan. In Catholicism, God is generally understood as transcendental, omnipotent, incomprehensible, incarnational, and eternal. God is also understood as triune. Bakit merong Diyos Ama, Diyos Espiritu at Diyos Anak? Because God is also understood. God, itong God na to is only one God. Hindi three gods. Only one God. Understood as triune. One God in three forms. This concept is formally known as the Holy Trinity, and it is one of the fundamental beliefs of the Catholic Church. Ano yung ating fundamental belief?
God is a triune God. One God in three divine persons. Ayan yung ano, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tatlo ba ang Diyos? Hindi. Ang persona ang tatlo. Para bang tayo? O, basahin natin ano? Ikaw, ako, tayong mga Kristiyano, isa lang tayo. Hindi tayo marami, isa lang tayo. O, basahin natin ano? Itong sinasabi ngayon sa Galatia 3:28. Tingnan mo ha. Anong sabi dito? Galatia chapter 3 verse 28, ang sabi ganito: We are no longer Jews or Greeks, or slaves, or free men, or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians. We are one. Yan. We are one in Christ Jesus. Yung mag-asawa nga, one lang yun eh. O basahin natin yung mag-asawa, 1. 19:5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa. Yang nakikita ko dalawa eh. Oh. Kundi isang laman. Dalawang laman nakikita ko eh. Si nanay nasa kusina nagluluto. Si tatay nandoon sa garahe nagkukumpuni ng sasakyan. Dalawang nakikita kong laman eh. Pero ang sabi, silang dalawa ay isang laman na lang. Hindi yan maipaliwanag ng Muslim. Hindi yan maipaliwanag ng mga saksi ni Yoba at ng INC ni Manalo. Bakit? Hindi nila maisip, hindi nila matanggap-tanggap. Ano nangyari? Ba't naging isa? Dalawa nakikita ko. Si nanay nasa kusina, si tatay nasa garahe. Dalawa nakikita ko eh. Kahit na anong masagasaan si nanay, hindi naman damay si tatay doon. Oh, isa lang natamaan. Nahagip ng sasakyan. Hindi naman nahagip yung isa. Pero bakit sinasabing isang laman? Dapat sana kung isang laman, dalawa sana ano, isang tinamaan, dalawa patay, ganun sana. Pero hindi ganun ang Biblia eh. Hindi ganyan ang katuruan, kaya nga delikado kapag iba nag-i-interpret. No? So yan ang ating... Yes. Ang realidad kasi, mga kapuntos, mga kapatid, no? Yung salitang one or isa, biblically, hindi po siya nangangahulugan na numerical one only. Na dahil meron pong unified one. Tulad ng binasa ni Brojando, no? Dalawang tao na naging asawa ay naging isa sila. No, kaya nga sa kanta may kanta sa Spice Girls, Two Become One. Oh, so dahil to. Spice Girls, Two Become One. Sa Spice Girls na kanta, Two Become One. Oh. Tumutukoy sa dalawang individual na nagkaibigan, nagpakasal, kaya naging isa sila. So, what does it mean? No? Yung salitang one, it's not merely mean numerical one. No? Unified one. Also, what is unified? Marami na nagkakaisa. Oh. So, in same manner, ang Diyos po, iisa lang. No? Kasi, when we say God kasi, it's a nature. No? Ano ba yung nature, yung kanyang attribution? Ano siya? Siya ay Diyos. Yun ang isa. Pero when it comes to person, doon mayroon siyang distinction. Dahil, tandaan natin palagi, no, God is love. No? Bago pa likain, sabi sa Bible, bago pa likain ng Diyos ang lahat ng bagay, minahal na niya ang kanyang bugtong na anak. So, paano magmamahal ang isang Diyos kung wala siyang minamahal? No? Ang pagmamahal hindi nag-i-exist kung wala kang minamahal. May minamahal. No? No? Kasi mahirap i-express ang love na ikaw lang mag-isa. Para kang balyon yan. May mahal ka pero walang persona. Ang tawag yan, imagination, fiction.
malinaw sa Bible kasi ang God ay mahal na mahal. Bago pa likay ng lahat ng bagay, mahal na niya kanyang bugtong na anak. So there is someone, no? A person na minahal ng Diyos Ama at yun ang Diyos Anak. Gayon din ang Diyos Espiritu Santo. Dahil ang Diyos Espiritu Santo naging bunga ng pagmamahalan ng Ama at ng Anak. Ganyan po ang theology ng Catholic faith, napakaganda. Mabilis yung maunawaan, no? Pero yung binasa ni Brother Jando kahapon na procession, no, meaning yung generation nila, yung kanilang communication, how God communicate each other. Tawag doon sa Catholic theology procession or generation, no? Hindi nangangahulugan na ang Diyos Anak ay nagmula sa Ama, so therefore ang Diyos Anak ay hindi Diyos kasi nagmula siya sa Ama. No, hindi po ganoon, no? Technical term po 'yan, mahirap unawain. Pero pag Katoliko ka, maunawaan mo 'yan. Yun lang, Bro Jando. Okay, sabi dito ni Pamela Ongko, mystery kasi ang Holy Trinity at mahirap intindihin pag sulpot ka. Trish Augis, bro, paano po ba nagsimula ang letra por letra na tanong? La, Brother Junri, paano doon nagsimula ang letra por letra na tanong? Nagsimula yan sa mga protestante. Wala talagang, kasi kung walang protestante, wala namang tanong na saan mababasa. Kasi sabi ko kaganina, Catholic world, no, hindi uso yung saan mababasa letra por letra. Pati mga Katoliko tuloy ngayon, nahawa na rin. No, yes. Sa mga debate, marinig mo na rin kami, mababasa ba dito? Wala. Pero ano na lang yun, tawag dyan yung for the sake of arguments na lang yun. Pero in Catholic, ano talaga teaching, wala yung saan mababasa kasi we believe in tradition. So ano ang point nung saan mababasa sa Bible kung nasa tradition namin pinaniwalaan? So wala yun sa Catholic world. Kaya saan yan nakumpisa? Protestante for sure. Sabi niya, tanong ko sa iyo, sino ang nagpatay sa Diyos at sino naman ang bumuhay sa Diyos? Maganda yung tanong. Pasagutin natin ang San Pablo, no? Sabi ni San Pablo, malino to sabi ni San Pablo, Acts 3:15. Sabi ni San Pablo, itong sinabi ni San Pablo, brother, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Sino daw? Tayo. No? Tayo, bakit? Kaya siya nagpakamatay dahil sa ating kasalanan No? Dahil sa kasalanan ng tao, nagpakamatay ang Diyos dahil hindi kayang bayaran ng tao ang kasalanan ng tao. Saan mababasa? Mayroon ba yan sa Bible? Mayroon. Awit, Corinthians City hanggang 9. 49:7-9 pala, no? Awit 49:7-9. Yan. Ano sabi dito? Wala sa kanyang makatutubos sa anupamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Kaya, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? John 3:16. John 3:16. Ano naman to na talata na to? Napakano naman tong talata na to? Alam na to na kahit Muslim, alam to No, ano ba? Bakit? Dahil walang pwedeng makapagbayad ng kasalanan sa Diyos. Buhat ng nagkasala ang tao, anong ginawa ng Diyos? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya at huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. No? Kaya namatay ang Diyos hindi dahil sa pinatay siya ng tao. Hindi yun. Dahil yun sa kalooban ng Diyos. Kasi kung tao lang ang pumatay, hindi yan mangyayari. Sabi ng Panginoong Jesucristo yan. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo, dahil dito sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay. Siya mismo ang nagbigay upang kunin kong muli. No? Sino may hindi nag-aalis sa akin. Sa ibang talata nito, mas maganda to. Walang makapag-alis nito Walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibibigay. Di ba? Siya ang may karapatan na ibigay yung kanyang buhay. No? Kaya, somehow, ang Diyos hindi talaga pwedeng mamatay, pero wala tayo sa lugar kapag siya na ang may gusto na ibigay ang kanyang buhay. Wala tayo sa lugar, no? Kaya sino ang pumatay?
tayo. Sino ang may gusto? Ang Diyos. Ito naman galing kay Luciano Torrente. Sabi niya, good evening bro, Jando. Tanong ko lang kung totoo magpakita ang anghel sa isang bata. Mga 4 years old siya. Kasi ganito yon. Naanod ang bata sa malaking baha. Tapos mga kalahati oras, siguro di nakita, dami naghanap. Tapos maya-maya nakita na lang nilang nga naglalakad ang bata sa daan. Tapos tinanong siya ng nanay ko kung sino ang tumulong sa kanya. Sabi niya nakadamit daw puti. Tapos marami daw tumulong sa kanya. Yun lang bro. Sana mabigyan mo ito pansin sa PPP kasi palagi ako nanonood sa inyo. Hilongos Leyte kamo bro. Salamat bro. O yun, taga Hilongos Leyte siya. So, Brother Angel Santos, ano masabi mo rito? Brother Angel. Yes, marami ng ganyan, no? Yung mga meron kami din sa isang na sa charismatic namin dating miyembro din. Baha sa Maynila, talagang lumusot siya sa manhole. Ngayon, nung paglusot niya sa manhole na gano'n, na siya, mayroong parang nag-ano sa kanya na bigla daw parang hinatak siyang pataas something, no? So, someone. So, ang anong masasabi natin doon, that's posible, no? May mga pagkakataon naman, ang ating Diyos ay talagang gumagawa ng paraan yan. But, ang makakaalam yan, kapatid, no? Ang Diyos lang, kung talagang siya yon o pwedeng ang fallen angel. Kasi tandaan natin, minsan ang fallen angel, well, pwede rin gumawa ng kabutihan yan, no? Pero ang makakasagot talaga niyan, kapatid, ang Diyos, dahil bata siya, so nakita niya gano'n, ang makakasagot niyan, kapatid, ang Diyos lang, kung siya talaga yun o hindi. Dahil hindi natin pwede sabihin, kahit tandaan natin, kahit ang demonyo, no, nagpapanggap ng anghel yan. So, kailangan talaga, yung sabi natin, ma-diagnose yan. But exorcist priest, siguro ang kailangan dyan, kapatid. But medyo hindi natin pwede spiritual na yun eh. Sino ba talaga ang tumulong sa kanya? Ang evil ba o si God ba? So, posible both, no? Posible si God, posible din sa dahil ang Diyos lang nakakaalam nun, kapatid, spiritual yun eh. Hindi natin tunay na malalaman talaga unless maimbestiga yan kung sino talaga yun. So, yun ang may isasagot natin, no? Possibly both, kung sino, possibly si God kasi gumagawa naman minsan maraming beses na siyang gumawa ng paraan para iligtas ang tao, no? In his own ways. Meron naman din na fallen angels na gumagawa rin naman ng kabutihan para lalo na sa mga albularyo para bumalik sa albularyo, no? Nagpapagaling ng karamdaman, bumubuhay ng patay. So, only God knows, kapatid, no? Hindi natin masyado may yan dahil spiritual warfare yan, kapatid.